Ikaw ay licensed professional, nurse, engineer, accountant, o kahit anong propesyon na nangangailangan ng board exam. At biglang may administrative case laban sa iyo. Pero wala kang nakitang private complainant. Walang taong nag-file ng reklamo laban sa iyo. At ang tanong mo, pwede ba yon? Legal ba na walang private complainant? At ang iyong mas malaking tanong, kung ang board mismo ang nag-initiate ng kaso, hindi ba sila ang complainant, prosecutor, at judge na sa iyo lahat sa isang pagkakataon? Pag-usapan natin ang kasong Cordero versus Board of Nursing, GR number 188646, decided on September 21, 2016. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Nagsimula ito sa isang controversial na licensure examination, ang June 2006 Nursing Board Examination. May allegation na may leakage ng actual examination questions. Isa sa mga nadawit ay si Cordero na kaugnay ng INRES Review Center. Ang aligasyon, may mga actual board exam questions na lumabas sa final coaching review ng Review Center bago pa man ginanap ang exam. Nag-issue ang Board of Nursing ng formal charge laban kay Cordero. Pero hindi sumuko si Cordero. Lumaban siya at ang mga argument niya ay ang mga tanong ng maraming tao na nagtatanong kung nasa ganyang sitwasyon. Una, walang proper complaint. Walang complainant. Hindi under oath ang formal charge. Hindi pwedeng ang board mismo ang mag-initiate, mag-hear at mag-decide ng kaso laban sa kanya. Kaya ang pangunahing legal question sa kasong ito, may authority nga ba ang Board of Nursing na mag-initiate ng administrative investigation kahit walang private complainant? At na-violate nga ba ang due process ni Cordero? Ang sagot ng Supreme Court, opo, may authority ang board at hindi na-violate ang due process niya. Dahil una, ang kapangyarihan ng regulatory boards. Ang PRC at ang mga professional regulatory boards tulad ng Board of Nursing ay may kapangyarihang mag-regulate ng profession, protect the public, at safeguard the integrity ng licensure examinations. Hindi sila naghihintay na may mag-file ng reklamo bago sila kumilos. Dahil kapag may prima facie case, kapag may sapat na basehan para magsimula ng investigasyon, pwede silang kumilos motu proprio, ibig sabihin on their own initiative, sa sarili nilang kilos, kahit walang nagrereklamo. Dahil ang pinoprotektahan nila ay hindi lang isang tao. Ang pinoprotektahan nila ay ang public, ang lahat ng pasyente na magtitiwala sa mga licensed nurses, ang integridad ng board exam at ang buong propesyon. Kapag ang public interest ang involved, hindi pwedeng mag-binge wait ng private complaint bago kumilos. Pangalawa, ang due process sa administrative cases. Ito ang akala ng marami. Parehong-pareho ang due process sa court trial at sa administrative case. Hindi po ito totoo. Sinabi ng Supreme Court na ang administrative proceedings ay governed by liberality. Hindi kasing strict ng ordinary court trial ang technical rules. Hindi automatic dismissed ang kaso dahil lang may technical objection sa complaint, venue, oath o kaya ay sa form. Basta malinaw na naiintindihan ng respondent ang charge at nabigyan siya ng opportunity to answer, ito lamang ang kailangan. Sa due process sa administrative cases, ang core requirement ay simple: opportunity to be heard. Hindi ibig sabihin kailangan ng full-blown court trial.
Kailangan lang na malaman mo ang charge at nabigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag ang iyong sarili. Sa kaso ni Cordero, na-inform siya ng charges. Nakafile siya ng detailed answer niya. Nakapag-explain siya ng kanyang side. Kaya hindi siya pwedeng magsabing walang due process. At ang argument na ang board ay complainant, prosecutor at judge sa iisang pagkakataon, hindi rin ito tinanggap ng Supreme Court. Dahil ang board ay adjudicating body. Sila ang nagdesisyon. Pero ang prosecution ng case, ang pag-present ng ebidensya laban sa kanya, ay hawak ng special prosecutors under the PRC Legal and Investigation Division. Ibig sabihin, hindi iisa ang nagrereklamo at nagdedesisyon. At higit pa, kung may adverse decision, may remedies si Cordero. He may appeal sa PRC, then to the Court of Appeals. May procedural safeguards at hindi siya walang proteksyon. Pero mahalaga pong linawin natin na sa ruling na ito, hindi sinasabi ng Supreme Court na guilty na si Cordero sa exam leakage. Ang tanong sa case na ito ay hindi pa ang kanyang guilt or innocence. Ang tanong lang ay kung pwede bang ituloy ang administrative case laban sa kanya. At ang sagot ng korte, oo, pwedeng ituloy ang administrative case. Ang final ruling ng Supreme Court denied ang petition ni Cordero. Ini-affirmed ang decision ng Court of Appeals. Ibig sabihin, pinayagan ang Board of Nursing na ituloy ang administrative proceedings laban sa kanya. Tatlong mahalagang aral mula sa kasong ito ang ating tutukan. Una, bilang licensed professional, hindi lang private complainant ang pwedeng pagmulan ng administrative case laban sa isang tao. Pwedeng kumilos ang regulatory board motu proprio lalo na kung ang integridad ng propesyon o ng public welfare ang involved. Pangalawa, sa administrative cases, ang due process ay hindi kasing strict ng court trial. Ang kailangan lang, notice at opportunity to be heard. Kung nalaman mo ang charges at nakapag-explain ka, natugunan na ang due process. Ikatlo, ang iyong professional license ay hindi lang personal privilege. May kaakibat itong public responsibility. At kung may banta sa public, maaaring kumilos ang board kahit walang nagkakasong private complainant. Ang bottom line, kung licensed ka, nurse, doctor, engineer, accountant, ang iyong lisensya ay may kaakibat na pananagutan. Hindi lang sa iyong kliyente, hindi lang sa iyong employer, sa publiko, sa profession, at sa bansa. At ang mga regulatory board ay may kapangyarihang pangalagaan iyon. Kahit kailangang kumilos ng walang private complainant. Kung may kakilala kang licensed professional o kung ikaw mismo ay nasa ganitong sitwasyon, i-share mo ang video na to para malaman mo ang batas. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.